5:10 na, 1 Western Visayas na. 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita ang atong tutukan subong nga Lunes, pila ka bahin sang Western Visayas, padayon nga maka-eksperyensya sa malaing nga tiyempo sa masunod nga mga inadlaw suno sa pag-asa. Pila ka mga residente sa Coastal Barangay sa Iloilo City padayon nga nagapabilin sa mga evacuation center bangod sa kahangawa sa malain nga tiyempo. Sa pihak sang pagpanghangkat sa malain nga tiyempo, selebrasyon sang Mascara Festival 2024 nangin madinuagon. Madamo nga bisita nakisadya. Pila ka mga konsumidor sang MPIW sa Iloilo City liwat naman naka-eksperyensya sang pigado nga supply sang tubig. Ginabanta 200 liters sang krudo nga nagtagas halin sa naglugdang nga tugboat sa Iloilo River. Ginakontrol na sang PCG agod hindi maglapta pa. Kag Masquerade Ball 2024 ginhiwat agod makatipon sang bulig para sa mga nahalitan sang Bagyo Christine sa pungsod. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlatan. Pila ka mga residente sa Coastal Barangay sa Iloilo City padayon nga nagapabilin sa mga evacuation center. Pila ka mga mangunguma nagapanghanda na sa posible epekto sang malaing nga tiyempo sa ila pananom. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Apisar nangin maayo na ang tiyempo sa nagliligad nga inadlaw, may pila sa gihapon ka mga residente sa Coastal Barangay sa Iloilo City nga nagapabilin sa evacuation center. Kasubong na lang sa mga residente nga ini sa Barangay Ortiz City proper. Bangod sang naglabay nga bagyong Christine, nagkalaguba ang ila mga puluyan. Sir, hindi ko maistaran. Kaya naguba, gidya mo. Gamay mo lang akong balay. Galing ang iyasin na iban na kalaguba. Dayon ang amon dingding naguba man tong. Ang pagsaylo-saylo kada may malain nga tiyempo ang nagapabilin nga panghangkat suno sa mga residente. Budlay, dahil akong himuwalaya. Kung mayara, tagaan kami, may buod gaan kami. 10,000 pesos ang igahatag sang Iloilo City LGU sa totally damaged nga balay, samtang 7,000 pesos naman sa partially damaged. Sa pinakauli nga datos sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6, yara pa sa 402 ka pamilya o kun masobra 1,500 ka mga individual ang nagapabilin sa evacuation centers. Karamihan diyan mga preemptive evacuation. Sila yung mga sa mga coastal areas and then yung mga nasa tabi ng mga ilog. No? And some of them also mga affected ng mga flooded area. Kapin 19 million pesos nga balor ang halit nga gidala ni Bagyong Christina sa agrikultura sa rehiyon. Masobra 9,600 naman ka mga balay ang nagkalaguba. Naglabot naman sa 17 million pesos ang bulig nga nahatag sang LGU kag Department of Social Welfare and Development 6 sa mga apektado. Sa Pavia, Iloilo, masako na mga mangunguma sa paghampil sang kahon sa talamnan, agud hindi mag-awas ang tubig sa tion magbubo ang ulan. Suno kay Reynan, ginahulat nila nga makagwa ang bagyo agud makasabwag sang humay. Nagakabalaka naman sila kung magsigi-sigi ang tupa sang ulan. Hindi pa man siguro makapasabog kay may bagyo nga paabot. Iti basibla kun mo shout ang humay. Sunod sa Pag-asa, Iloilo wala pa maka-landfall si Bagyo Leon kag manubo ang tsansa nga maka-storm signal ang rehiyon. Apang pabaskugon sini ang southwesterly winds kag ang trough sa gihapon sang bagyo ang magapaulan sa mga probinsya sang Antique, Aklan kag Negros Occidental. Possible nga mag-intensify siya into a typhoon category. So typhoon category, kusog na nagit siya daan nga kusog na gina siya daan nga kategorya sang bagyo. So expectar naton nga kusog ang butong niya sang hangin. So kung kusog ang butong sang hangin, expectar naton ang kusog nga dala nga ulan. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Pila ka mga konsumidor sa Metro Pacific Iloilo Water liwat naka-eksperyensya sang mahina kag wala sang pagtubod sang tubig sa gripo. MPIW nagpaathag. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay Gustilo, La Paz, Iloilo City. Kim?
Jert, mas maayo nga serbisyo ang padayon niya panawagan sang pila ka mga konsumidor sang Metro Pacific Iloilo Water sa liwat nga pag-apekto kung liwat na apektuhan ang supply sang ila tubig bangod sang bagyong Christine. Wala pa makamove on ang pila ka mga konsumidor sang Metro Pacific Iloilo Water sa isa ka semana nga kakulang sa supply sang tubig. Liwat naman nila inin-eksperyensyahan sumalin sang Biyernes ang nagligan niya semana. Sa Barangay Progreso Lapos, Iloilo City, hindi estable ang supply sang tubig. May na ang gagawa sa gripo. Tapos, kung magmotor kami, nagabuga-buga hangin. Tapos medyo may gamay nga bako. Kung sang una, 24/7 nga nagatubod ng tubig sa Barangay Gustilo La Paz, 12 oras kada adlaw na lang ini nagatubod sa karon. Tiyan mo na kung magtubod sa panalod lang kami. Kay ano na oras ka tubod yung kaisa mo ugto na mo nagkapanalod lang kami sa among mga balde. Ang serbisyo sang MPIW ang ginakabig sang pila ka mga konsumidor nga tuman kapigado. Lain sang diri sa nawasag diri sa una wala maskin summer to ya wala ya untat ang tubod. Pero sang sa ila na ya natingala gani kami nga aamuin na. Tapos magasing pa sila magsinuktanay sa bayranay. Agyan bala tayong 3 kadlaw, wala kami tubig, bala sir, bala. Sa advisory nga ginpagawa sang MPIW sang Biyernes, apektado ang kabugusan sang Iloilo City proper, Molo, Arevalo, La Paz, kag Lapus, porsyon sang Haro, Mandurriao, Pavia, kag Santa Barbara. Sunod sa Metro Pacific Iloilo Water, ang mahina, tubtob wala nagatubod nga supply sang tubig nga ineksperiensyahan ang bangod sa paglubog sang tubig sa mga suba, bangod sa flash flood nga dala ni bagyong Christine. Dugang sang MPIW, mataas pa ang water levels kag turbidity sa Aganan kag Digom River. Bangod sini, hindi madali matapos ang pump maintenance activity sang isa sa ila bulk water suppliers. Kapin 5 million liters per day ang nabuhin sa kabugusan nila nga supply. Pag sila sa notice sa amon, hindi sila na maka-operate in the meantime. Until sa time nga mga tiyuhan nila to ang intake nila. We made network adjustments to minimize the impact sa mga affected areas. Nag-valving kami. Sa karon, para yon pa nga ginamonitor sang MPIW ang water level sa mga suba nga ginakuhaan sa ila supply kag liwat magahatag sang pinakaulihi nga updates. Jert, suno sa MPIW, gilayon nga sugudan ang maintenance activity sang isa sa ilang mga bulk water suppliers kung mag-subside na ang water level sa Aganan River. Nagapabilin sa gihapon ang boiling advisory sang MPIW ukon ang pagpabukal sang tubig antes sinigamiton. Jert? Madamo gid nga salamat sa update Kapuso Kim Salinas. Kag para sa dugang mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prieto. Adrian? Yes, Jers, madamong salamat mga Kapuso sa Bacolod City naman. Annual Charity Ball sa Mascara Festival 2024 nga Masquerade nagtipon sa kwarta para sa mga nahalitan sa bagyo. GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, dinapit nga bisita. Yaring balita nga itong gintutugan. Sa tunga sa kasadyahan niya dala sa Mascara Festival 2024, wala limtan sa mga bakulidnon nga magpaambit sang bulig. Sa annual Masquerade Ball nga may tema nga Sapphirus, ukol ang 45th Sapphire Year sa Mascara Festival. Nag-ugyon ang mga bakulidnon, mga turista, mga opisyal sang gobyerno, negosyante kay mga korporasyon, agod makatipon kwarta nga itugyan sa GMA Kapuso Foundation. Dako man ini nga kadungganan sa GMA Network nga ginakilala nga pinakamasaligan hindi lang sa pagbalita kundi pati man sa pag-alagad sa mga biktima sa kalamidad pinagi sa GMA Kapuso Foundation. Sa ikaduhang ation nang hindi napit nga bisita si Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President sa GMA Network Incorporated. Ginpangunahan pa sini ang isa ka pagpangamuyo para sa mga nahalitan sa bagyo sa Luzon, Visayas kag Mindanao. With love and support, and help us all to be instruments of your kindness and compassion in their time of need. We ask this through the name of Jesus our Lord. Initially, there was a point that we thought we will postpone the festival, but thinking about it, how do you really stop a people from celebrating?
Una nga natipon ang tunga sa milyon ka pesos nga pledge gikan kay Secretary Katrina Ponce Enrile sang Cagayan Economic Zone Authority. It's fantastic, you know, if they can continue and garner more pledges and actual donations, that would be so good for our kababayans who are really in need. Formal nga gin-turnover sa Bacolod City LGU ang donasyon nga naglabot sa 1 million pesos sa Jimmy Capuzzi Foundation. Mascara always falls in October. So in the same manner, we would like to show that we are sensitive sa natabong typhoon victims. I'm very thankful na in-entrust nila ito sa Kapuso Foundation para makarating itong donations nila sa mga nasalanta. Nagapati naman si Gozon Valdez nga wala sa kantidad sang kwarta kundi sa kabalaka sa isigatawo matakos ang pagpalangga. Ginpalabot man sini nga mensahe sang paglaom sa aton mga kapuso, ilabi na panawagan sang dugang nga bulig, volunteers kag rescuers. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Sa ibang pang balita, masobra 200 kalitros ang krudo nagtagas sa Iloilo River matapos naglugdang ang isa ka tugboat. Oil spill boom gilayon gimbutang sa Philippine Coast Guard. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Domingo sang aga sang nagkapa ng isa ka tugboat sa bahin sang Iloilo River sa barangay Mulyelunes City proper. Sunod sa kapitan sini, nakibot na lang siya nga gulpiyada lang nga nagtakilid ng barko. Tubtob ini ang dalayon nga naglugdang. Nga ko dayong guwa, nga kong kanay gamit, way ko na nako ihagaw kuha kay di na ko taklad kay ang barko ang tagbot ga tumba na. Bangod sini, masobra 200 kalitros ang krudo gikan sa tugboat ang nagtagas sa Iloilo River nga ginabanta naglabot sa 262 meters ang kalabaon. Gilayon ini nga ginbutangan sang oil spill boom sang Coast Guard Iloilo Station agud hindi na maglapta pa. Temporaryo man nga ginsuspend ang water activities sa Iloilo River bangod sa insidente. Ngapan sa paglugdang niya sir no, nagguwa ni dayon ang oil sheen. Then nag-deploy kita sir sa aton nga oil spill boom para nga ma-coordinate naton sir ang oil sheen. Kagabi, sang tigayon nga napalutaw ang tugboat gamit ang crane. Sunod sa Coast Guard, minimal lang man ang halit sang oil sheen sa marine life sang Iloilo River. Patag sang Coast Guard, madasig lang ang pag-disperse ang oil sheen kung ikumpara sa oil spill. Ang diesel abi sir, mabilis sa madasig sa mag-disperse, so dasig sa mag-evaporate. Then amo na sir nga kung tanaw naton sa subong, wala na kita may makita nga mga oil sheen dito. Nagwa sa investigasyon sang Coast Guard nga may kapaltahan ang kapitan sa barko. Inibangod wala sa nimalubad ang lubid sang nagbaylo na halin sa low tide pakadto sa high tide. Natukiban nga humalin 2021 pa nga non-operational ang barko. Sa nag-high tide sir, wala niya na loosen ang higot. So amo na siya ang rason sir nga sa pagtagilid niya. Ipatawag sang CGS Iloilo ang kapitan sa barko kag ang kompanya agud madeterminar ang ila liabilidad sa natabo. Upod Germel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, sa Bacolod City naman pagpakita sa world-class performances sa pitotanan ka barangay contingents para sa Mascara Festival 2024 Street Dance and Arena Competition na ugyunan sang maayo nga tiyempo. Mascara Festival 2024 nangin madinalagon. Yaring balita katon gintutukan. Talalupang doon nga sa highlights sa Mascara Festival 2024, ilabi na ang pagpasundayag sang pito ka contingents sa Street Dance and Arena Competition, nagugyon ang maayo nga tiyempo. Nagpawaw sa mga Bacolod noon kag mga bisita ang world-class performances sang pito tanan ka barangay contingents. Pero ang nagpangibabaw, grand winner going home with 1 million pesos and more is Barangay Granada! Magluwasan ng Grand Slam, sila man ang Best in Music, Best in Theme and Concept, kag Best in Mascara and Costume. Despite sa tanan nga kabudlay, hasta sa Blackcase nga binagyo, ang pumuluyo sa Barangay Granada, makita mo gid ang ilang pag-pray para sa sining nga kompetisyon nga makuha ang Grand Slam nga ginatawag. Grabe ang nabatsyagan ko, daw mahibi ko, daw hindi ko ka-explain sa ako nabatsyagan.
ginhandom kita nga muyo namon kagin target namon. Second runner-up sa kompetisyon ang Barangay 12. First runner-up naman ang Barangay Bata. Nang inmadinalagon man ang Mascara Festival 2024, the GMA Regional TV coverage kung sa diin maluwas sa performances, ginpakigbahin man ang nagkalain-laing istorya sa likod sa maskara. Libo-libo ka mga netizens ang nagtutok sa nagkalain-laing na social media platforms ng GMA Regional TV kag GMA Integrated News. Nagtakop ang kahiwatan pinagi sa drone show kag fireworks display nga simbolo sang madinalagon ni Sapphire Year sa Mascara Festival sa City of Smiles. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga puso, pito naman katuig matapos magbiya sa Pilipinas si Anay Iloilo City Mayor Jed Mabilog bangod sa kangawa sa seguridad bangod sa war on drugs. Anay Alcalde kagani Presidente Rodrigo Roa Duterte nag-atubangay sa Senado. Nakatutok Julius Bilacon. Isa si Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa mga ginhingadlan sa narco-list ni Anay President Rodrigo Duterte. Ini man ang nagtulod sa Anay Alcalde nga magbiya sa pungsod tungod sa kahadlok para sa seguridad. Pagkaligad sang kapinpito katuig, subong nga adlaw, ang duha ang nagatubangay sa investigasyon sang Blue Ribbon Committee sang Senado sa war on drugs. Sa iya opening statement, ginpanindugan ni Duterte nga hindi ni magpangayo sang pasaylo. Ang gyera batok sa illegal nga droga suno sa iya, hindi para magpatay sang tawo, kundi para proteheran ang pumuluyo kag tapnaon ang mga illegal substance. Ginako man sini ang responsibilidad sa nangin madugo nga kampanya sa iya administrasyon. I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong, huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Sa atubang ni Duterte, liwat ginpanindugan ni Mabilog nga hindi ini drug protector. Pareho sa iya testimonya sa hearing sang Quad Committee sang Kamara. Ginpabot siya man sini ang mga pagkilala nga iya nabaton sa kampanya kontra illegal drugs. I don't know personally nor did I benefit in any way from any illegal drug personality in Iloilo or elsewhere. I took decisive action to combat the drug problem of the city. As a matter of fact, it was even recognized on the national level by both the PDEA and the police, PNP. Ginklaro naman ni Duterte nga wala inisang mando nga patsyon ang drug personalities. Pila sa mga nagtambong sa hearing amo ang mga representante sang grupo nga nagapakigbato para sa hustisya sa mga nagkalamatay sa drug war. Kagang isa sa mga kritiko sa Duterte administration nga si Anay Senador Leila de Lima. Julius Bilacaon, 1 Western Visayas. Mga kapuso, kaso nga murder ang ginapangatubang subong ni John Castro Jr. Ang suspect na nagpatay sa anay punong barangay sang San Rafael, Tigbawan, Iloilo nga si Giovanni Triste sa nagligad nga simana. Base sa pagpangusisa sa Tigbawan Police, magluwas sa pagpatay sa anay punong barangay na imbolbar man sa kaso nga murder kag frustrated murder ang suspect sang 2009 apang ini ang naareglo. 2003 kag 2010 sang nadakpan ini nga nagahupot sang eksplosibo. 2019 kag subong nga tuig 2024 ini ang nadakpan naman nga nagahupot sang pusil kag lunsay yara sa korte ang kaso. Ang pinakaulihing nga pagkadakop sa suspect ang ginaligar tugas sang impormasyon nga ginpalabot ni anay punong barangay Triste sa otoridad kag ini ang ginatudlong ang motibo sang suspect sa pagpatay sa biktima. Natala na nga magbutang sang kapulisan sa barangay San Rafael para proteksyonan ng mga pumuluyo nga nagakabalaka sa ila seguridad bangod nagapabilin nga at large si Castro. Ginausisa man sang kapulisan kung konektado sa pila ka grupo o kung iligal nga buluhaton ang suspect. Nagdangat na sa 40,000 pesos ang igahatag na reward money nga natipon sang liga ng mga barangay sa Tigbawan para sa makabulig sa pagkadakop sa suspect. Kaya ang focus naman sa buong mapalang kaso. After mapalang kaso, ito filings naman. Involvement sa gimasakan kurir.
Patay ang duha ka lalaki matapos na disgrasya sa ilang motorsiklo sa Taytay sa bahin sang barangay Sigangaw, Zarang, Iloilo, Sabado sang gabi. Ginkilala mga driver nga si Lorman Almarel, 33 anyos, samtang backrider si Kenny Fernandez, 32 anyos, residente man sang amo nga barangay. Sunod sa hepe sang Zaraga Municipal Police Station, madasig ang pagmaneho sa driver sa motorsiklo, kag nation pa nga madanlog ang dalan, rason nga nagumpok ini sa asphalt overlay, kag nadulaan ini sang kontrol. Samtang nag-awa sa Taytay, kag nahulog sa suba si Fernandez, samtang nakabunggo naman sa gutter sang Taytay si Almarel. Lunsay, wala sang helmet. Ang duha kag gyara sa impluwensya sa makahulubong irim noon sa natabo ang mga aksidente. Gindeklarar nga dead on arrival sa ospital ang duha. Overtake pa ni sila sa aton nga patrol, so nakitaan git sang aton nga roving patrol kung anong natabo. Kay daw pertigit kadasig sang ilang nga padalagan. Mga kapuso, nasapwan sa isa ka residente sa bakante nga lote sa Pavia, Iloilo ang isa ka bag-ong bunag nga baby boy. Ginapatihan nga bag-o lang inigin bata bangod nagaangot pa ang iya umbilical cord. Gilayon nga ginreport sa nakakita sa otoridad kagintugyan ng lapsag sa Municipal Social Welfare and Development Office. Ginaimbestigahan na sa WCPD sa Pavia MPS kung sino ang nagbilin sa lapsag sa lugar. Yara na sa maayong kondisyon ang lapsag kag ginahibalo na ang identity sang Iloy Sini. Hinabuhay, posible may balik ang bata tungod sa kataason sa kudal. So kinalantaw lang natin posible binilin sa lugar. Pero as of now, hindi lang natin ma-confirm kung paano kaya tungod wala pa kami may ginahuidan so far nga strong evidence. Mga kapuso, may yara naman sa pagsaka sa presyo sang gatong sumugod buwas October 29. Base sa datos ng mga oil company, ginalauman nga magasaka sang 50 sentimos ang presyo sang kada litro sang diesel. 20 sentimos naman ang igasaka sa kada litro sang gasolina. Samtang ang kerosene magadugang man sang 50 sentimos. Ang saka sa presyo ang ipatuman sa mga gasolinahan buwas sa aga. Mga puso, na-maintenar sa Binil Blazers ang pag-uwit sini sa nahauna nga pwesto sa team standings sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Ang Blazers ang mayarak sa karon sa 11-2 win-loss record. Padayon naman nga nagapangduha ang Mapua Cardinals nga may 10-3 win-loss card. Pangatlong defending champion ng San Beda Red Lions nga may 8 kadaog kag 5 kapierde. Samtang pang-apat ang Letran Knights nga may 7 kadaog kag 7 man kapierde. Nagapangulihin naman ang San Sebastian Golden Stags nga may 4 kadaog kag 10 kapierde. PDEA 6 nagpanindugan nga ginaobra nila ang ila katungdanan sa pagpapas ng illegal nga droga sa pihak. Sa pahayag ng City Drug Enforcement Agency nga may pila ka government agencies nga nadulaan na sanggana sa ila responsibilidad. Si John Sala nakatutok. Anhon mo kuno ang kapisan sa kapulisan kung ang iban nga mga ahensya ang hindi na amo kaseryoso sa ila katungdanan. Iniyan ang inpahayag ni Iloilo City Drug Enforcement Unit Head Captain Ryan Christ Inot sa impormasyon nga tuman kahapos na lang ang pagpalusot sa illegal nga droga sa mga puerto sa rehiyon. May coordination. Kaso ang nagkahitabo sir, na dula bala ang willingness ang aton mga kaupdanan sa panerbisyo. Daw baliwala lang sa ilang nga balanan na nila nga grabe ang paglapta subong sang sang illegal drugs. Sino kay Inot masami nga sa mga truck na naga-deliver sang goods ginakarga ang droga. Kung kaisa, mismo ang mga subject pa ang nagadala sini kag nagabiyahe halin sa Luzon. Apang sunod sa Philippine Drug Enforcement Agency 6, wala sila nagakulang sa monitoring kag pagpatuman sa ila katungdanan. Apang aminado nga hindi mahapos ang ila obra. Gina-emphasize namon nga may kinanglan sang integration sa aton nga additional X-ray machines as a force multiplier para nga mas comprehensive ang screening process naton. Magluwas sa pagpasangkad sa ila operasyon, dako man nga bulig suno kay Tanalion ang pagdugang sa pila ka mga gamit sa mga puerto agud mapasangkad ang seguridad. Kita diriya sir, wholeheartedly or not, we have to do our mandate as a drug enforcement agency. Gintinguan sa news team makuha ang bahin sang Philippine Coast Guard Station Western Visayas, apang wala pa sila sang opisyal nga pahayag. Dako man ang mabulig sang pagpasangkad sang koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno kag local government unit suno sa PDEA, agud mas mangin epektibo ang ila operasyon. Ubod kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas.
Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, two-way traffic scheme sa Ungka flyover ginpatuman na. Pila ka PUJ drivers nagpahayag nga naatrasar ang ilang biyahe. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Umpisa alas 6 kainas ang aga, ginpatuma na ang bag-o nga traffic scheme sa Ungka flyover. Inaagod hatagan ligwa ang phase 2 sang rectification sang Taytay sang Department of Public Works and Highways Region 6. Sa baylo nga sa natuo nga porsyon halin sa Iloilo City padulong sa Pavia ang ginsiraduhan. Nagumpisa ang ahensya sa pihak nga dalan. Temporaryo nga ginsiradhan ang pihak nga porsyon sang Taytay. Kaginhimo nga two-way ang halin sa Iloilo City padulong sa Pavia. Ang iban nga driver nagpahayag nga naatrasara bangod sang bag-o nga traffic scheme. Pinib lang magbalik lang. Traffic. Suno sa Pavia Traffic Management Office nangin masulhay man ang dalagan sang trapiko apang maisa lang ini nga natalupangdan. May naobserbahan kong mga private kag PUJ naga-cross sila. So amo na isa ka ko sang traffic. Ang hinimo ko subong nga remedyo gindugangan ko ang ng cone hasta sa malapit sa pedestrian lane. Bukas naman ang DPWH sa mga suwestyon sang duha ka LGU samtang nagapadayon ang pagkayo sang Ungka flyover. Target sang ahensya nga matapos gilayon ng ubra, agud magamit na ang kabugusan sang Taytay subong nga tuig. Well, for me, daw madugayan. Kay until December 25 ni. Kaya ma-full open sa December 25 ang target ta. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Ari mga puso balantayan, padayon nga nagahulag sa Park and Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Leon, kaginalauman nga magabaskog pagid sa mga masunod nga inadlaw. Base sa 11 a.m. bulletin sa Pag-asa, signal number 1 sa Batanes, Cagayan, Nakipangbabuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, eastern portion sa Mountain Province, eastern portion sa Ifugao, northern portion sa Aurora, at northern portion sa Catanduanes. Lauman sa mga nasamit nga lugar ang mabaskog hangin sa sulod sa masunod nga 36 oras. Sa latest track naman sa Pag-asa, posible nga mag-recurve ukon magpa-northwest ang Bagyo Leon, kag may posibilidad nga mag-landfall sa Taiwan sa Huwebes ukon Biyernes. Apang may chance man nga magpadayon nga pa nakatundan sini nga hulag gani posible man nga magkadto ini sa Batanes. Sa datos naman sa Metro Weather, may chances ang ulan sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo kag Negros provinces. May babaskog nga ulan sa pila ka lugar gani ang manginhanda sa baha upon landslide. Mga kapuso, ginpahamtangan sa mga water barriers nga may reflectorized stickers ang National Highway sa approach sa Buyuan Bridge sa Barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo. Tinutuyo sini nga mapahagan-hagan ang disgrasya sa mga lugar sa din. Ilan na ka mga motorista ang nahalitan. Madumduman nga napatayang mag-asawa nga Sandel Leonardo kag Rhea May Tagamulila sa tubungan ni Iloilo sa Oktubre 22 matapos ginbungguan sang isa ka salakyan nga naglapaw sa piyak nga linya sang dalan. Ginatos ka pumuluyo nga nakakostyum sa zombie ang nagtipon sa dalanon sa La Paz sa Bolivia para sa tuigan nga zombie walk. Pila sa mga partisipante ang nagasuksok sang dugoon nga panapton. Mayara man nga nag-alaan na US President Donald Trump, werewolf, kag babayi nga pugot. Ang zombie walk ang nagsugod sa Sacramento, California sang 2001. Ang popularidad sini ang naglapta tubtob sa iban nga kapungsuran lakip na sa Bolivia. Napunan sang life-sized video game, manga kag comic book characters ang Paris Games Week Video Games Fair matapos magtipon dire ang mga cosplayer. Pila ka adlaw antes ang Halloween, ang fans ang nagsuksok sa mga panapton nga kasubong sa paborito nga mga karakter kag nagpa-picture upod sa kasubong nila nga enthusiasts. Humalin sang 2016, ang mga cosplayer sa France ang nagapasakop sa French Cosplay Cup nga nagapanghatag sang premyo sa best costumes. Mga kapuso, 58 days na lang Pasko na. Sa atong mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa atong mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan.
Ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.